Humiling si Senator Joel Villanueva ng palugit para makapagsumite ng kontra salaysay sa kanyang reklamong malversation kaugnay ng isang ghost flood control project sa Bulacan. Ito ang kinumpirma ng Department of Justice matapos ang preliminary investigation nito sa reklamong kinasasangkutan din ng mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza at ng kontratistang Top-Notch Catalyst Builders. Pinagbigyan naman ang hiling na extension ni Villanueva. January 26. Hanggang 26 po, meron siyang pagkakataon magsampa na kanyang kontra sa salaysay. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is a respondent in not just one, but 3 in total malversation cases before the DOJ. Tila next in line na umano si Senator Joel Villanueva sa mga makukulong dahil sa pagkakasangkot sa maanomalyang flood control projects. Lalo pat tila bumaliktad na si dating Senator Bong Revilla na nauna nang nakakulong ngayon at sinabing si Vice President Sara Duterte umano ang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Oy, mga kupal na DDS, 3 non-bailable. Ang itinira kay Joel Villanueva, nako po, ibig sabihin yan, finish na. Ayan. Di ba? Gandang gabi mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ngayon pong gabi, pag-usapan natin ito. Naubos yung mga usapan ngayong araw tungkol kay Bong Revilla, no? Yung mga balita ngayon tungkol kay Bong Revilla. Kaagad-agad, actually, si Bong Revilla sumurinder kagabing 8:50 ng gabi sa Camp Crame. Mga kabunyog. Saludo rin tayo kahit papano, respetado rin natin si Bong Revilla. Kasi unang-una, hindi na niya na pinahirapan ng gobyerno. Hindi tulad nila Bato de la Rosa. Wala pang ang warrant of arrest, nagtatago na eh. At least itong si Bong Revilla, paglabas ng warrant of arrest nung hapon, kaagad-agad nung gabi, 8:15, siya na mismo ang pumunta sa CIDG doon sa Camp Crame. At ngayong umaga, dinala siya sa Sandigan Bayan. Dinala siya sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, dinala na siya sa Payatas, yung Quezon City Jail doon. Sa Payatas. Ngayon bakit doon siya dinala? Nagre-request sana yung mga abogado niya na kung pwede, doon naman siya sa PNP Custodial Facility. Yung dati niyang pinagkulungan noong 2014 to 2018. Kaya lang, ang sabi kasi ng PNP, hindi na pwede doon kasi gigibain na yung building doon. Gagawan daw ng bagong building, may budget na. Kaya wala. Hindi na pwede doon sa PNP. Ang maganda sana doon sa kanya sa PNP, may sarili siya doong bungalow na maliit. Solo niya ang kwarto, may sariling CR, may sariling TV. Yan yung ano doon. Nung nakulong sila noon ni Jinggoy, doon sila sa PNP Custodial Facility. Senador naman kasi sila noon. Dating Senadora Laila de Lima, doon din nakulong. Kaya lang, ito kasi ngayon, kahit na hindi naman siya senador na, pangalawa, wala na daw, hindi na daw pwedeng doon. Wala na daw pwedeng makulong doon kasi gigibain na, sabi ni Secretary of Interior and Local Government, Junvic Rimulya. Ngayon, ang pinag-uusapan na naman, si Villanueva pala, mga kabunyog, mayroon palang 3 kaso. 3 kaso ng malversation. Grabe. Mga kabunyog, 3 kaso pala ito ng malversation. Itong kay Villanueva. At ang mangyayari dito, pansamantala pala, naghumiling pala ang kampo ni Villanueva na bigyan ng extension para sumagot yung counter affidavit o kontrasalaysay. Pinagbigyan naman ng DOJ pero hanggang lang January 26.
Yun lang ibinigay kay Joel Villanueva. Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, akala natin dahil tahimik na yung kay Villanueva, wala, ano na pala yun. Okay na. Hindi pala. 3 cases ha. Malversation lahat. Pag malversation, ay non-bailable din yan. Yung amount kasi yung halagang involved dyan, yung amount, non-bailable kahit malversation. Kaya ano na ito mga kabunyog, binigyan lang si Joel Villanueva ng hanggang January 26. Pagdating ng January 26, kailangang mag-submit na siya ng kanyang kontrasalaysay. So ano na ito mga kabunyog? Medyo nakakakita tayo ng ano dito, parang napapansin natin. Si Chis Escudero, tanong ni Mari Luhab, wala. Hindi nababanggit yung kay Chis Escudero Si Jinggoy lang at saka si Villanueva. Mga kabunyog, saka si Bunuan. Si Bunuan saka si Jinggoy, plunder. Plunder ang kaso ni Bunuan at saka ni Jinggoy. Doon sa isang kaso na respondent si Jinggoy sa plunder, correspondent niya si Bunuan. Itong si Joel Villanueva, malversation ang kaso, 3. Kaya kung malkalusot ka sa 2, imposibleng sa 3 na yun, wala kahit isang makakasuhan. Ano ito mga kabunyog? Inanunsyo ito, ayan mga kabunyog, hindi ko hindi ko gawa-gawa ito. Ayan tingnan nyo to tingnan nyo yung caption sa baba. Susunod kay Revilla, DOJ may update sa mga kaso laban kay Villanueva. Iba pa. Ano ang update? Pinanood ko yung video na yan Ang update, mayroon ngang 3 kaso ng malversation si Villanueva at nakiusap na yung kanyang counter affidavit, bigyan siya hanggang January 26. Pinagbigyan naman. Pero ano ito? Dahil 3 yung kaso niya ng malversation, mahirap niyang malusot ng lahat yung 3 na Mahirap niyang malusutan yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ano ito? Ang hawak palang kaso ng DOJ ay lahat-lahat 14. Sa DOJ lang ito Sa DOJ lang. Yung ngayong linggo may 3 na kaso na for resolution. Ngayong linggo may 3 kasong for resolution. Abangan natin, baka si Jinggo yan ngayong linggo. Ngayong linggo. Ibig sabihin yan, nakapag-submit na ng yung mga respondents nakapag-submit na ng counter affidavit for resolution na ngayong linggo. So tandaan natin ngayong linggo. Abangan natin yung 3 na yan. May 3 kaso ngayon na for resolution. Napanood natin yung paliwanag ni Prosecutor General Fadulyon. Ngayon daw na linggo, may 3 silang kaso na for resolution. Ang ibig sabihin po ng resolution, didesisyonan na nila kung isasampahan ng kaso. Ngayong linggo, 3 yun. 3. Ngayon, may 2 kaso na na-file na. Yun na yung kay Revilla. Isang graft, isang malversation. May 3 pa ngayong linggo na didesisyonan. Hindi sinabi kung kani-kanino yon. Pero malamang, baka si yun? Baka si Jinggoy. Baka si Jinggoy. Itong si Joel Villanueva, 3, pero humingi kasi ng extension na pag-file niya ng counter affidavit hanggang January 26 pa. Yan ang mga kabunyog Ngayon, mayroon pang 3 plunder. Sino yung mga may kasong plunder? Ang isang kaso ng plunder, si Revilla. Ang isang kaso ng plunder, si Jinggoy. Si Jinggoy at saka si Jinggoy at saka si Bunuan. Yon.
At ang isa pang kaso ng plunder, si Saldico. Kaya yung plunder, 3 kaso ng plunder. Mga kabunyog. Yung isang kaso ng plunder, respondent si si Estrada, co-respondent si Bunuan. Yung isang kaso naman ng plunder, Saldico, at yung isa pa, Revilla. Kaya si Revilla maraming kaso eh. Yung isinampa ngayon kay Revilla, yung graft at malversation, ay may kaso pa siyang plunder. Hindi pa nare-resolve ng DOJ. Eh grabe. Grabe pala itong mga kaso nilang ito. Mga kabunyog. So abangan natin ha. Abangan natin. Ngayong linggo, abangan ninyo. May 3 ipa-file na kaso ngayong linggo. May 3 for resolution ngayong linggo. This week, sabi ng Prosecutor General, 3. Malalaman natin sino-sino yan. Ito yung sinasabing sunod-sunod na. Sunod-sunod na. Yung una, yung final nung last Friday, yung final sa Sandigan Bayan, 2 yon, isang graft, isang malversation. Lahat si Revilla yon. Ngayong linggo, may ire-resolve na 3 pang kaso. Hindi natin alam, baka si Jinggoy yan. Si Jinggoy o si Joel Villanueva. Ngayong linggo yan. Tapos yung iba pang kaso ni Villanueva, kasi 3 yon, nag-extend ng January 26 ang pag-file ng counter affidavit. Tapos may plunder cases na 3, si Jinggoy sa kasi Bunuan sa isang kaso. Kaya ano ito mga kabunyog? Ano ito? Medyo medyo mabibigat itong mga kaso na to. Si Joel Villanueva hindi pa pala libre yan. Akala ko tahimik si Joel Villanueva, libre na, hindi pala. Si Chis ang medyo parang si Chis Escudero ang parang nakakalibre Si Joel Villanueva at saka si Jinggoy hindi. Kaya siguro si Jinggoy nag-iisip na rin siguro ngayon si Jinggoy. Ang pinaka-problema nila ni Villanueva at saka ni Jinggoy, wala na nga yung PNP custodial facility. Wala na. Kaya nga sumurinder sana si Revilla doon sa PNP para naman, sumurinder na ako PNP chief, baka naman pwedeng bigyan mo ako ng pabor, dito mo na lang ako sa PNP. Kaya lang nag-press con kanina si PNP, si SILG Jun Bicrimulya, yun daw custodial facility ng PNP gigibain na, gagawa na ng building. So wala na. Doon lang sila sa Payatas. Kaya ang mangyayari, si Joel Villanueva at saka si Jinggoy, pag nakulong, magsasama-sama sila doon kasama ng mga iba pang preso. Kaya ito mga kabunyog. Wala nang magagamit na PNP custodial facility. Kaya yung mga sangkot dito sa flood control, itong mga korupsyon na ito, anomalya, hindi na sila makukulong sa PNP custodial facility. Sa na sila? Yung sa Payatas. Kanina doon dinala si Revilla. Nagre-request yung abogado ni Revilla na kung pwede wag naman siya doon. Hindi pa nadidesisyonan ng Sandigan Bayan. Ihihiring pa daw sa January 23. Ihihiring pa. Kaya ito, mayroon pa akong sasabihin sa inyo. Si Sara Duterte kakasuhan din ng plunder. Si Sara Duterte, plunder. Kaya, nyo, mga kabunyog, tandaan nyo, hindi lang impeachment, plunder. Si Sara Duterte kakasuhan ng plunder at saka graft. Grabe, Bukod pa ito, doon sa final nung nakaraan. Di ba nung nakaraan, kinasuhan siya ng sa ombudsman? Iba yon. Iba pa ito. Plunder at saka graft. Kaya grabe. Grabe mga kabunyog. Matatambakan ang mga korte natin, lahat graft
cases, graft, malversation, plunder. Oh, kaya Argo, maghanda ka na. Kakasuhan si ano mo, iniidolo mong Sara Duterte. Kakasuhan ng plunder at saka graft. Tandaan mo. Oh, ha? Kaya ano ito mga kabunyog mga kababayan? Sino magkakaso? Abangan nyo. Abangan nyo kung sino. Ha? Basta, ano ito? Marami silang mga kasong kinakaharap, ano? Ano ito mga kabunyog mga kababayan? Itong kaso na dinidesisyonan pa ng ano, yan pinanood ko yan usad ng mga kaso sa DOJ, 14 lahat. 14 ang hindi pa ay ang kasong hawak ng DOJ sa ngayon. Yung 5, first batch yan, malversation, na isampa na sa Sandigan Bayan yung 2, for resolution pa yung 3. Ngayong linggo ilalabas yung desisyon. Ang pangalawang batch, yung 6 na cases, 3 doon kay Joel Villanueva. Malversation. Yung pangatlong batch, 3 plunder cases. Kaya yung total ng mga kasong nasa DOJ, 14. Lahat yan sila Estrada, Villanueva, at Revilla. Saka si Bunuan, si ano yan? Saldico. Yan. Ha? Kaya ano na ito? Medyo tambak na. Kapag na-file na naman yan sa Sandigan Bayan, maglalabas na naman ng arrest warrant. Halos linggo-linggo nito may aarestuhin ang mga PNP, CIDG. Ano ito mga kabunyog? Sunod-sunod na ito. Kaya napapansin nyo ba si Bongo? Nung nagtatago na si Bato, napapansin nyo si Bongo? May naririnig ba kayo kay Bongo? Sige nga. May naririnig ba kayo kay Bongo? Ay di ba tahimik ano? Tahimik si Bongo. Wala ano? Si Cayetano tahimik din. Si Chis Escudero tahimik, nakakabinging katahimikan. Naalala nyo nung mga panahon? Nung panahon ng February, March, April, May, June, July, August, halos linggo-linggo, araw-araw. Makikita mo sa TV si Chis Escudero eh. Yung parang kung maka-insulto, naalala nyo yung kainitan ng impeachment ni Sara? Yung fourth with? Naalala nyo yung fourth with? Siging pa-cute si Escudero. Tapos pinagtatanggol niya talaga na tama daw yung fourth with na interpretation niya na hindi kailangang madaliin ang impeachment. Noon ang yabang-yabang ni Escudero noon. Ngayon, nasaan na yung mga yabang na yon? Si Joel Villanueva noon. Sabi ni Joel Villanueva, may mga boy dila nga ang tawag eh. Sinusulsulan si Amy Marcos. Sige na. Anuhin mo na. 'Di ba? Nasaan na ngayon yung yabang ni Cheese? Nasaan na ngayon yung yabang ni Joel Villanueva? Nasaan na ngayon yung yabang ni ni Jinggoy? 'Di ba? Nung panahon nung kasagsagan ng impeachment ni Sara na gusto nilang pigilan yung impeachment ni Sara, halos sa isang linggo, araw-araw nagpapa-interview si Chis Escudero. Ngayon nasaan na? Nasaan na ngayon? Si Joel Villanueva noon, dahil majority floor leader siya noon, ang ingay-ingay. Ngayon nasaan na? Kahit nga si Marcoleta hindi mo nakapurma kahapon eh. Hindi man naman makapurma kahapon si Marcoleta, nag-press ko na naman ngayon sa si Amy. Si Bongo wala na. Hindi mo na marinig si Bongo. Kaya parang nakita na nila na mukhang seryoso talaga, tayo yata ang tatamaan nito. Yan na mga kabunyog mga kababayan. Si Joel Villanueva, gumagawa ng paraan na hindi siya makasuhan, hindi makulong.
Kaya lang, binabara ni Ombudsman Buying. Gumagapang yung abogado ni Joel Villanueva, pinapabaliktad sila Mendoza at saka si Bryce Hernandez. Binara ni Ombudsman Buying. Sabi ni Ombudsman Buying, itong abogado na ito ni Joel Villanueva, ginagapang ang mga testigo, pinapabaliktad. Mag-usap nga tayo, Attorney Moniz Guerra, pinangalanan niya. Sabi niya, Attorney Moniz Guerra, mag-usap tayo. Matindi. Kaya na itong mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, wala ka nang marinig kay Bongo, si Jingo Estrada, tahimik na lang, Joel Villanueva, tahimik na lang. O yan. Yan ang nangyayari sa kanila. Ito mga kabunyog? Dumating na ang kanilang, nung dati kung naalala natin yun, kung magyabang si Chis Escudero, pagtatanggol kay Sara sa impeachment, o sige ngayon, pinagtanggol niyo si Sara Duterte sa impeachment niya, ipagtanggol niyo ngayon ang inyong mga sarili. Di ba? Pinagtatanggol niyo si Sara noon, ang yabang-yabang niyo, o ngayon, ipagtanggol niyo ang inyong mga sarili. Di ba? Si Bato de la Rosa noon, noong mga bandang July, yung pinagdidibatihan yung impeachment ni Sara, may mga motion pa si Bato noon. O ngayon, nasaan si Bato? Wala na. Isa-isahin nyo, nasaan si Bato? Wala na. Nasaan si Chis? Tahimik. Mayroon nga akong nababasang post, wala daw si Chis, nasa labas ng bansa. Alan Peter Cayetano, tahimik din. Ang nag-iingay lang naman dyan sa kampo ng minorya, si Amy Marcos. Si Marcoleta, sumasabay-sabay din, papitik-pitik. Pero hindi na rin katulad nung dati. Bakit ganun sila? Kasi ngayon, marami silang kasong kinakaharap. Yan ang problema sa kanila. Hindi na nakapurma. Nung dati, ang yabang-yabang ni Chis Escudero nun. Anong sabi ni Chis Escudero nun? Hindi niya raw pakikinggan sino man. Yabang. Pag naalala ko yung mga period na February, March, April, May, June, July, August, yun. Kaya lang, nung September 8, biglang sinipa si Chis Escudero. Biglang sinipa. Pati si Marcoleta, sinipa. Tapos sunod-sunod na, may mga kaso na sila. Yan diba? Yan ang nangyari. Yan ang nangyari sa kanila. Shout out kay Jeremy Kapilitan. Ayan, kinakantyawan ni Derek Peredo si Argo. Argo, ano nang nangyari sa mga mo? Katrupa mo. Argo, ano nang nangyari sa mga katrupa mo? Batahimik. Nakakabinging katahimikan eh. Anong nangyari? Di ba? Kaya ano mga kabunyog, tama si Romano Gustavo. Sabi ni Chis Escudero noon, no limit ang power ng Senado. Anong no limit? Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo ngayon. Ito mga kabunyog, mga kababayan, kahapon January 20, nag-press con itong si Amy Marcos at si Marcoleta. Present nila sa media at sa publiko yung tinatawag nilang minority report tungkol sa flood control anomalies. May sarili silang report, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga medyo nag-react si Senador Ping Lacson ngayong araw eh. Bakit sila gumawa ng minority report? Dapat isa lang naman ang report ng Blue Ribbon eh. Member naman sila ng Blue Ribbon eh. Di dapat isa lang. Senate Blue Ribbon Committee report. Kumbaga sila, member sila ng Blue Ribbon Committee, hindi sila pwedeng gumawa ng sarili nilang report. Ang pwede nilang gawin,
kung hindi sila sang-ayon sa report ng Senate Blue Ribbon Committee, mag-aano sila, hindi sila pipirma sa committee report. Anyway, iba yung ang pag-usapan natin ngayon ito. Ang isang napansin natin sa Senate Minority Report, na 500 pages daw yun. Bakit parang inabsuelto ang iba pero si Villanueva hindi? Ang ibig kong sabihin, doon kasi sa minority report sa minority report kasi may nakalagay doon sino yung nire-recommendang dapat kasuhan, sino yung mga hindi. Ngayon, alam nyo ba, mga kabunyog, ang mga nirekomenda sa Senate Minority Report na hindi kasuhan, wala daw matibay na ebidensya, ay si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, at saka si Nancy Binay. Yun. Yun daw mga yon, wala naman daw matibay na ebidensya, kaya hindi raw dapat kasuhan yung mga yon. Pero ang dapat daw kasuhan, si Martin Romualdez talaga. Yun yung sabi ha. At kung may ebidensya daw, pwede rin daw kasuhan sila Saldico, si Bong Revilla, at saka itong si Villanueva at yung 17 na kongresista. Bakit ganun? Ang nirekomendang kasuhan ay si Romualdez. Ang sabi rin, pwede rin kasuhan si Saldico, Bong Revilla, itong si Villanueva, at saka yung 17 na kongresista na binanggit ni Diskaya. Ang tanong, bakit si Villanueva kasama sa nirekomendang pwede rin kasuhan? Pero ang pinalibre na hindi pwede daw kasuhan dahil walang ebidensya, si Jinggoy, si Chis Escudero, at saka si Nancy Binay. Bakit gano'n? Parang may ano tayo, may napapansin tayo, mga kabunyog, mga kabayan. At ito pa, hindi nakapirma si Joel Villanueva doon sa Senate Committee Report, Senate Minority Report. Hindi rin naman pumirma si Chis Escudero, hindi rin pumirma si Alan Peter Cayetano. Siguro, hindi na Pero, ang kapansin-pansin yung dalawang bagay. Hindi nakapirma si Joel Villanueva at ang rekomendasyon ng Senate Minority na wag kasuhan dahil walang ebidensya, tatlo lang ang binanggit na wag kasuhan eh. Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Nancy Binay. Si Martin Romualdez dapat daw kasuhan. Pwede rin daw nakasuhan si Saldico. Pwede rin daw kasuhan si Villanueva. Bakit 'di ba kasama nila si Villanueva? O bakit nire-recommenda nilang pwede rin kasuhan? Ito mga kabunyog, ipakita ko ito. Ganyan din yung pagkakabanggit sa ganyan yung pagkakabanggit sa ayan tingnan nyo mga kabunyog. Yan, basahin ko GMA News, the minority report. Tingnan, permado ng 6 sa 9 na minority senators ang binansagang minority report ukol sa flood control scandal. Ayon sa report ng Senate Minority Bloc, malinaw daw na nakaturo kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan. Base sa ilang mga naging resource person sa mga naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Base sa mahigit 500 pahinang report, ang iba pang nadiin sa pagdinig na sina dating Representative Saldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bunuan, 17 iba pang mga kongresista na maaari pa nilang makasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. O yan. Malinaw na ano nyo?
Base sa mahigit 500 pahinang report, ang iba pang nadiin sa pagdinig na sina dating Representative Saldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bunuan, at 17 iba pang mga kongresista na maaari pa nilang makasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Wala raw umanong sapat na ebidensya para kasuhan sina Chis Escudero, Jinggoy Estrada at dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Patuloy sa paghihingi ng panig ang GMA Integrated News kina dating Speaker Romualdez at iba pang mga nabanggit sa report. Courtesy, Office of Senator Marcoleta. Napansin nyo? Napansin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Nirekomenda nila na pwede rin kasuhan itong si Joel Villanueva. Minority report yan, Bakit ganon? Bakit ganon yung rekomendasyon ng Umalas na ba sa minority si Sa tingin ba nila tinatraidor sila ni Joel Villanueva? Anyway, napansin lang natin yung ganon. Ganon yung napansin natin diyan sa na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kapansin-pansin eh. Hindi yan na itanong ng media kahapon. Bakit si Senador Joel Villanueva ay nirekomenda nilang pwede ring kasuhan dahil nadiin din. Nakita nyo mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Ako binasa ko yung report ng GMA. Sinabi doon sa report ng GMA. Ano ang sabi sa report ng GMA? Ano daw? Ang sabi sa report ng GMA, dapat daw kasuhan din si Joel Villanueva kasama doon sa nire-recommenda. Pero kasamahan nila yan sa minority. Ang hindi nila nirekomendang kasuhan si Jinggoy at saka si Chis. Bakit? Mayroon yata, parang mayroong nangyayari dyan mga kabunyog, mga kababayan. Anong tingin nyo? Anong tingin nyo, mga kabunyog? Ito yung Senate Minority Report. Yan yung kita nyo? Senate Minority Report. Sa Senate Minority Report, makikita nyo dyan, yung 4, hindi nakapirma si Cayetano, si Villanueva. Hindi rin nakapirma yung si Chis Escudero, hindi rin nakapirma. Siguro hindi lang nila makuha. Kailangan nilang ilabas na yung report, hindi nila mahagilap si Chis Escudero. Kaya siguro hindi nakapirma. Kasi hindi natin makita si Chis Escudero ngayon eh. Pero ang kapansin-pansin nga, si Joel Villanueva, bakit nirekomenda nilang pwede rin, nadidiin din daw sa pagdinig ng Blue Ribbon, itong si Villanueva. Medyo malaking palaisipan ito, mga kabunyo. Mukhang may nangyayari dyan. Hindi naman sa pero sa report nila, ganun ang magiging laman. Ang laman ng report ay kasuhan sila Joel Villanueva. Kasuhan din si Saldico. Pero wala daw matibay na ebidensya kay Chis Escudero at kay Jinggoy Estrada. Bakit? Bakit nagkaganon? Parang may nangyayaring hindi natin alam, mga kabunyog. Anyway, abangan natin kung anong magiging reaksyon ni Joel Villanueva dyan. Kasi mabigat din yung sitwasyon ni Joel Villanueva. 3 malversation cases ang nakasampa sa kanya. Humiling lang siya na mabigyan pa siya ng ilang araw para makasagot. Pinagbigyan siya ng DOJ hanggang January 26. Yan yung binigay sa kanyang extension.
January 26 mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito, ano? Ha? Ano ito? Medyo may nangyayari diyan na hindi natin alam. Nagkakalaglagan yata ito. Nagkakalaglagan. Kasi bakit naman nila irerekomendang kasuhan si Joel Villanueva? Kasama nila yan sa minorya eh. Ha? Oh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.